May mga kwento talagang nagsisimula sa pinakawalang halong intensyon. Yung akala mo, normal lang ang araw, pero may isang taong biglang babago ng routine mo. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikuwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa, at laging totoo. Ko po si Kuya Will, at ngayon may isa na naman tayong kwento ng pag-ibig na dahan-dahang sumulpot sa simpleng umaga at sa amoy ng bagong giling na kape. Kilalanin si Alex, 25 taong gulang, isang marketing coordinator sa isang ad agency sa BGC. Organized ang buhay. May sariling kondo, may career goals, may savings plan. Wala sa listahan niya ang pag-ibig, lalo na kung hindi naman yung parte ng 5-year plan. Pero minsan, ang puso natin may sariling plano, si Kai. Ang barista sa baba ng kondo. Ang dahilan kung bakit napatanong si Alex ng straight ako, pero bakit sa kanya ako kinikilig. Kaya kung handa na kayong ma-in-love, matawa, at masaktan ng konti, pero in the best way possible, tumutok na. Dahil ang kwento nila ay hindi lang basta love story, kundi a story of rediscovering oneself in the most unexpected place. Shout out sa isa sa mga masugid nating tagapakinig na si Tony Villa. Salamat sa suporta at sa walang sawang pakikinig sa bawat episode. Kasama ka namin sa bawat kwento. Kung may kwento ka rin ng hindi mo makalimutang kilig o lihim na pag-ibig, ipadala na yan. Baka ikaw na ang susunod naming itampok. Kaya tara, simulan na natin ang kwento ni Alex. Kuya Will, hindi ako naniniwala sa destiny, pero sa coincidence? Oo naman. At lahat ng coincidence ko ngayon, nakarevolve sa isang coffee shop sa baba ng kondo ko. Ako nga po pala si Alex, 25 years old, marketing coordinator sa isang advertising agency sa BGC. Typical millennial na walang time sa love life kasi mas priority ang career growth at savings account. Pero isang umaga, habang late na naman ako at nagmamadaling bumaba ng elevator, napansin ko na may bagong coffee shop sa ground floor ng building namin. Brew at You ang pangalan. Corny pero cute. Pumasok ako, hoping na mas mabilis kaysa sa kilalang coffee shop sa kabilang kanto. At doon ko nakita si Kai. Matangkad siya, mga 5 talampakan at 10 pulgada. Moreno, may mga mata na parang laging ngumingiti kahit seryoso ang mukha. Curly hair na medyo magulo pero bagay sa kanya. May tattoo sa braso na bahagyang kita sa rolled up sleeves ng uniform niya. Parang yung tipo ng lalaki na crush ng mga babae pero hindi niya alam. Sabi niya habang nakangiti, "Good morning, what can I get you?" Hindi ko alam kung sa alak ba ako galing o sa kulang na tulog. Pero ang unang naisip ko ay, ikaw. Buti na lang hindi ko nasabi. Amerikano na lang. Large, to go. Sagot ko. Sure. Name po? Alex. Habang ginagawa niya yung kape ko, napapansin ko na may kaunting kanta siyang ginagawa habang gumagalaw. Hindi naman OA, pero parang may sariling rhythm lang. Cute. Here you go, Alex. Sabi niya habang inabot ang cup. May smiley face pa sa foam art. Para good vibes ang umaga mo. Napatingin ako sa cup. Totoo nga, may maliit na smiley face na gawa sa foam. Thanks, sabi ko. Pero bago ako lumabas, tinanong ko, ikaw naglagay? Tumawa siya. Ako lang naman ang barista dito ngayon, so guilty. Umalis ako na medyo kilig, pero sinabi ko sa sarili ko na coincidence lang yon. Baka ganyan siya sa lahat ng customers. Pero kinabukasan, bumalik ako. At kinabukasan din. At araw-araw na. Hindi naman dahil sa kape, though maganda naman talaga lasa niya.
dahil sa barista. Kuya Will, naging routine na ang umaga ko. Alas 7:30 ng umaga, baba ng elevator, diretso sa Brew and You, order ng Amerikano, makipag-small talk kay Kai ng ilang minuto, tapos lakad na papuntang office. Nalaman kong galing siya Baguio, fresh graduate ng psychology, pero nag-decide muna na mag-work sa Manila para sa experience. Naka-share apartment siya kasama ng mga college friends niya sa lungsod Quezon. Bakit coffee shop? Tanong ko isang araw habang hinihintay ko yung order ko. Temporary lang, sagot niya. Pero naging interesting eh. Nakakausap mo lahat ng klase ng tao. Like you, advertising, di ba? Bet ko yan, creative. Paano mo nalaman? Tumuro siya sa tote bag ko na may logo ng agency namin. Elementary, my dear Watson. Natawa ako. Sherlock Holmes pa talaga? May konting detective skills, sabi niya sabay kindat. Simula noon, mas naging personalized na ang mga usapan namin. Tinatanong niya kung kumusta yung presentation ko na nabanggit ko last time. Minsan, pag stressed ako, automatic na niyang ginagawa yung kape ko na extra strong. Isang beses, umulan ng malakas. Late na ako sa office dahil walang masasakyang Grab. Nakaupo ako sa loob ng coffee shop, stress at basang-basa na. Dito ka muna, sabi ni Kai. Hindi ka naman mauubusan ng work, di ba? Binigay niya sa akin yung password ng wifi at nag-setup ako ng laptop sa sulok. Buong umaga akong nag-work doon at tuwing may free time siya, lalapit siya para mag-check kung okay ako o kung gusto ko ng refill. Salamat sabi ko nung aalis na ako. Hindi mo naman kailangan. Gusto ko, sabi niya. Besides, mas masaya pag may kakwentuhan ako dito. Minsan kasi ang tahimik. Tapos ngumiti siya ng sobrang genuine na parang may sumiklab sa dibdib ko. Kuya Will, sa puntong yon, alam ko na may nangyayari sa akin. Hindi lang dahil sa kape. Hindi lang dahil sa ngiti. May something sa kanya na nakaka-comfortable. Parang safe space. Pero sinabi ko sa sarili ko, straight ka Alex. Huwag kang magbasa ng meaning sa wala. Pero paano mo naman hindi gagawa ng meaning yung taong naging highlight ng araw mo? Kuya Will, weekend nun. Walang work, walang dahilan para bumaba sa ground floor. Pero mga alas 10 ng umaga, nakita ko sa window ng unit ko na open ang Brew at You. Hindi ba rest day niya? Tanong ko sa sarili ko. Curiosity killed the cat daw. So bumaba ako. Kunwaring may lakad lang sa labas. Pumasok ako sa coffee shop. Si Kai pa rin yung nandoon. Pero may kasama siyang babae. Maganda. Chinita. Naka-casual clothes. Nakaupo sa counter. Tumatawa. Habang kinakausap si Kai. Natigilan ako. Oh, Alex. Tawag ni Kai nung nakita niya ako. Good morning. Akala ko ba hindi ka umiinom ng kape pag weekend? Kasi hindi ko alam sasabihin ko. May lakad lang ako, napadaan lang. Sige, usual mo. Tumango ako. Pero habang ginagawa niya yung kape, hindi ko maiwasang tingnan yung babae. Girlfriend ba? Hindi naman sila sweet. Pero bakit andito siya? By the way, sabi ni Kai habang inaabot sa akin yung cup, this is my friend Mia. Mia, this is Alex, yung suki kong customer na nabanggit ko sa'yo. Nag-wave si Mia. Hi! Ikaw pala yung marketing guy na laging stressed? Tumawa si Kai. Hindi naman laging stressed. Minsan lang. Most of the time, chill lang siya. Okay, friend lang pala. Pero bakit may kaunting selos pa rin ako? Anyway, dagdag ni Kai, Mia's helping me practice para sa interview ko next week. Psychology-related job. Okay, sabi ko. Good luck. Lumabas ako pero hindi ako umalis agad. Naupo ako sa bench sa labas ng building, ininom yung kape at na-realize ko na
Bothered ako sa idea na may interview siya. Ibig sabihin, aalis siya sa coffee shop. Ibig sabihin, wala na akong dahilan para bumaba araw-araw. Ibig sabihin, wala na akong makikitang ngiti niya sa umaga. Kuya Will, sa momento na yon, na-realize ko na hindi lang pala attachment sa routine ang meron ako kay Kai. May gusto na ako sa kanya. Totoo. At for the first time in my life, hindi babae ang naging dahilan ng pagkalito ko. Ilang araw matapos kong makita si Mia sa office, naramdaman kong iba na ang hangin tuwing kapiling ko si Kai. Lagi akong masyadong conscious sa bawat ngiti niya, sa bawat paggalaw ng hawak niyang baso ng kape. Parang may kulang sa paghahanda ako sa sarili. Isang Biyernes ng hapon, habang nakapila ako sa coffee counter, may marahan siyang haplos sa balikat. Tinapik niya ako at nakangiti. Alex, okay ka lang? Parang iba ka nitong linggo. Natahimik ako at napailing. End of month lang sa work, sagot ko, pilit na kalmado. Ngunit alam kong napansin niya ang bahagyang panginginig ng mga tuhod ko sa kaba. Pagkatapos ng shift, niyaya niya akong mag-bar sa poblasyon. May bago raw na open doon. Libre daw siya at mukhang kailangan ko rin ng break ang sabi niya. Hindi ko naman tinanggihan. Habang papunta kami, excited na ako kahit hindi ko matiyak kung bakit. Pagpasok namin sa dimly lit na bar, komportable agad ang vibe. Mahinang tugtugin ng acoustic guitar, malambing na ilaw, at ilang magkasintahang nagkakangitian. Nag-order muna kami ng beer, saka lumipat sa wine at cocktails. Bawat lagok, tila binubura ang bawat pagod at alalahanin. Pagkatapos ng ikatlong baso, biglang tanong ni Kai, truth or dare? Napailing ako at tumawa. High school ba to? Sige, truth. Bakit ka single? Gwapo ka naman, may kondo. Anong problema? Tanong niya, matiyagang nakatitig. Huminga ako ng malalim. Siguro, hindi ko pa natatagpuan yung type ko. Natahimik siya sandali at itinuro pabalik ang tanong, truth or dare? Sa'yo naman. Dare, sagot ko nang hindi inaasahan. Mag-message ka sa ex mo. Hamon niya. Nagulat ako. Ex? Wala akong ex, bungad ko. At tumigil na parang nawala ang paligid ko. Ha? Wala ka pang ex? Muling nagtaka si Kai. Kinalabit ko ang labi ko bago magpatuloy. Hindi ko pa talaga nakilala yung taong karapat-dapat mahalin. Ilang saglit na nagtagpo ang aming mga mata. Nang mapalingon siya, sumagot sa akin. Ako rin, wala akong ex. Hindi pa ako naging serious sa kahit sino. Tumigil ang musika sa aking pandinig. Ang naririnig ko na lang ay ang palpitations ng puso ko. Sa dim na liwanag, nakita kong kumikislap ang damdamin niya. Huminga ako ng malalim, pilit kong kinokolekta ang lakas ng loob. Alam mo, bulong ko ng haluin ng kaunting pag-aatubili. Ngayon ko lang na-realize kung sino pala ang type ko. Maya-maya, nilingon niya ako at mahina ang ngiti. Sino? Tanong niya nang halos hindi marinig. Tumango akong dahan-dahan at sa pinakamalinaw kong boses sinabing, ikaw. Tumampi ang ngiti sa labi ni Kai. Hindi yung pamilyar, kundi yung totoo at malalim. At sa sandaling iyon, parang tumigil ang mundo. Nagkatinginan kaming dalawa. Naglalakbay sa unti-unting pagbubukas ng aming mga puso. Kuya Will, nagising ako sa sofa ng unit ko. Suot pa rin ang damit ko kagabi. Masakit ang ulo at may mga flashbacks na para bang nightmare. Ikaw yung type ko. Shit! Totoo bang sinabi ko yon? Tumayo ako at naghahanap ng phone ko. May mga messages from Kai. Thanks for last night. Get some rest. Text mo ko pag okay ka na. Don't overthink. Don't overthink. Paano hindi mag-overthink?
Sinabi ko sa kanya na siya yung type ko. In public, sa bar, habang lasing. Nag-shower ako, nagkape, at nag-isip ng game plan. Option 1, pretend na hindi ko matandaan. Option 2, sabihin na joke lang. Option 3, own up to it. Pinili ko yung option 1. Coward moves, alam ko. Kaso Monday morning, bumaba ako para sa usual coffee ko. At pagkakita ko kay Kai, hindi ko kayang mag-pretend. Good morning, sabi niya, pero medyo formal. Hindi yung usual na cheerful greeting niya. Good morning, sagot ko. Usual na lang. Habang ginagawa niya yung kape, tahimik lang kami. Walang small talk, walang ngiti, parang mga stranger. Kai, sabi ko nung inabot niya yung cup. Yeah? About sa Alex, sabi niya. Wag mo nang isipin. Lasing ka nun. Lasing din ako. Shit happens. Pero sa mata niya, makikita mo na hindi siya okay. Na affected siya. Na hindi niya rin alam kung paano i-handle yung situation. Okay, sagot ko. Pero hindi okay. Umalis ako na parang may naiwanan. Hindi yung kape. Yung connection namin. For the next few days, ganun pa rin. Formal. Distant. Parang customer-barista relationship lang. Walang friendship. Hanggang sa isang araw, hindi na ako bumaba. Nag-decide akong mag-Starbucks na lang sa office para hindi na awkward. Pero tangina Kuya Will, miss na miss ko siya. Miss ko yung mga kwentuhan namin. Miss ko yung smiley face sa foam art. Miss ko yung way niya mag-greet sa akin. Miss ko siya, period. Kuya Will, after a week of Starbucks addiction at caffeine withdrawal, hindi ko alam bakit, pero hindi ko gets yung lasa ng ibang kape after maranasan yung kay Kai. Na-realize ko na mas mahirap yung naging setup namin ngayon. Avoiding him doesn't make the feelings go away. Nagiging mas intense pa. So Friday night, nag-decide ako na bumaba at mag-apologize. Proper apology. Hindi yung tipong, sorry, lasing ako, na excuse. Pagdating ko sa coffee shop, mga 7:00 ng gabi. Malapit na magsara. Si Kai lang yung andoon, nagse-clean up na. We're closed na, sabi niya without looking up. Kai, kailangan natin mag-usap. Tumigil siya sa ginagawa niya. Tumingin sa akin. Alex, okay na tayo. Hindi mo na kailangan. Hindi okay, sabi ko. Hindi tayo okay. Obviously. And I don't want to pretend na everything's fine kung hindi naman. Nag-sigh siya. Ano bang gusto mong pag-usapan? Yung sinabi ko nun, na ikaw yung type ko. Lasing ka. Yes, I was drunk. But that doesn't mean I wasn't telling the truth. Natigilan siya. Kai, hindi ko alam kung paano nangyari to. All I know is, sa loob ng ilang buwan na nakikita kita araw-araw, naging importante ka sa akin. Hindi lang dahil sa kape. Hindi lang dahil convenient. Dahil ikaw. Umupo siya sa upuan sa harap ng counter. Napakamot sa ulo. Alex, sabi niya, hindi mo alam yung pinapasok mo. Di explain mo sa akin. Tumawa siya pero hindi masaya. You think nung sinabi mo yung sinabi mo, nagulat ako kasi hindi ko inaasahan. Alex, nagulat ako kasi same tayo ng nararamdaman. Napatigil ang mundo ko. Pero, dagdag niya, mas complicated pa sa pagkakaisip mo. Hindi lang dahil lalaki tayo pareho. May mga bagay pang hindi mo alam tungkol sa akin. Like what? Like yung interview na sinabi ko sa'yo. I got the job sa Cebu, starting next month. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. At yung rason kung bakit hindi ako naging boyfriend ng kahit sino. Kasi hindi ko alam kung paano maging honest sa sarili ko. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam. Lumapit ako sa kanya. Kai, we can figure this out. Hindi mo kailangan mag-decide agad. Pero kailangan ko nang umalis, Alex. Job contract na yon. Hindi ko pwedeng balewalain. Naupo ako katabi niya.
So ano, iiwan mo lang ako na ganito? Tumingin siya sa akin. Hindi kita iiwan. But I can't ask you to wait for someone na hindi pa alam kung ano siya. Kung willing ako maghintay, ngumiti siya pero makikita mo yung lungkot. That's the problem. Baka hindi ka na dapat maghintay. Pero sa gabing yon, hindi kami nag-goodbye agad. Nag-usap pa kami ng matagal. About everything. About fears, about expectations, about yung possibility na maybe, just maybe, there's something here worth exploring. Kuya Will, 2 weeks bago umalis si Kai, naging intense yung mga araw namin. Hindi pa kami officially anything, pero hindi na rin kami just friends. Naging routine namin na after shift niya, umakyat siya sa unit ko. We'd have dinner, watch Netflix, talk about random stuff. Minsan naman, tahimik lang kami habang magkatabi sa couch, pero comfortable yung silence. Pero walang kiss, walang holding hands, walang anything romantic, technically. Pero yung tension, Kuya Will, sobrang thick na parang pwede mo nang hatiin. Hanggang sa last night niya sa Manila. Nag-decide kaming mag-dinner sa isang nice restaurant. Farewell dinner, sabi niya. Pero hindi namin ma-enjoy yung food kasi pareho kaming alam na it's ending. Alex, sabi niya habang naglalaro lang sa pasta niya. Salamat. Sa lahat. Sa pagkilala sa akin. Sa pagpapakita na okay lang maging confused. Na okay lang hindi maging sure agad. Kaya naman. At salamat din kasi hindi mo ako pinilit na magstay. Alam kong mahirap yun para sa'yo. Tumingin ako sa kanya. Who says hindi kita pinipilit? Tumawa siya. Hindi mo naman sinabi. Kasi alam kong kailangan mo yung job na yon. At alam kong kailangan mo ring malaman kung sino ka talaga without any pressure from me. Pagkatapos namin kumain, bumalik kami sa unit ko. Umupo kami sa balcony, nakatingin sa city lights. Kai, sabi ko, pwede ba ako magtanong ng isang bagay? Sure. Kung hindi ka aalis, would you want to try? Tayo? Hindi siya agad sumagot. Matagal siyang nakatingin sa malayo. Honestly, sabi niya, yes, pero ayoko na subukan natin kung hindi ko alam kung saan tayo patungo. So pagbalik mo, kung sure ka na, ngumiti siya. Pagbalik ko, kung sure ako na, ikaw pa rin ba yung type ko? Subukan natin, sagot ko. At sa gabing yon, for the first time, niyakap niya ako. Mahigpit, matagal, parang ayaw niya akong bitawan. Alex, bulong niya sa tenga ko. Mahirap to. I know. Pero worth it. I know. At naiiyak ako, Kuya Will. Kasi alam kong tama siya. At alam ko ring magiging okay kami eventually, kahit hindi ngayon. Kuya Will, 5 buwan na since umalis si Kai. 5 months of video calls, late night texts, at random pictures ng mga bagay na nare-remind niya sa akin. Hindi madali. May mga araw na gusto kong sabihin sa kanya na fuck it, balik ka na dito. Let's figure it out together. Pero may mga araw din na naiisip ko na baka mas okay na itong long distance. Less pressure, less expectations. Pero mostly, miss ko lang siya. Meanwhile, sa coffee shop sa baba, may bagong barista. Nice naman, pero wala yung charm ni Kai. Wala yung personal touch. Straightforward lang. Order, bayad, kape, salamat. Until one morning, bumaba ako para sa usual coffee ko at nakita ko si Kai sa likod ng counter. Hindi ako nag-react agad. Baka nananaginip lang ako. Good morning, sabi niya, naka-smile. What can I get you? Kai, tanong ko para ma-confirm na totoo siya. Yup, surprise. Bakit ka nandito? Akala ko ba may work ka sa Cebu? Meron. Had.
natapos na yung contract ko last week. At bumalik ka agad? Tumawa siya. Bumalik ako agad. Bakit? Tumingin siya sa akin. Yung same look na binigay niya sa akin nung last night niya dito dati. Kasi naisip ko, baka ayaw ko nang mag-figure out kung sino ako nang wala ka. Baka gusto ko nang subukan kung sino tayo. Napatigil ako. Serious? Dead serious. I mean, kung gusto mo pa rin. Napangiti ako. Hindi yung polite smile. Yung genuine na kilig na smile. Gusto ko pa rin. At doon ako tuluyang ngumiti. Good, sabi niya. Kasi nag-resign na ako dito. May new job ako sa isang psych clinic sa Makati. And I was thinking what? Maybe we can try yung normal na setup mag-date. Officially. Kuya Will, hindi ko alam kung ano yung proper reaction sa moment na yon. Kaya ginawa ko yung pinaka-natural na pumasok sa isip ko. Lumapit ako sa counter, hinawakan yung mukha niya, at hinalikan siya. Sa gitna ng coffee shop, sa harap ng mga customers na nakapila, sa harap ng bagong barista na nag-awkward sa situation. At nang magkahiwalay kami, tumigil siya saglit tapos bulong niya, "Okay, I think we're ready." Kuya Will, 8 months later, nandito kami ni Kai sa same bar kung saan unang nagkakatotoo ang feelings namin. But this time, hindi na kami nagte-truth or dare. Hindi na kami nagpipretend na friends lang. Nandito kami as boyfriends. Oo, Kuya Will. Boyfriends. Official. May pictures sa Instagram. May couples mug sa unit ko. May shared Netflix account. Yung buong shebang. Hindi madali. Hindi rin perfect. May mga araw na nag-aaway kami dahil sa simple things. Kung sino maglilinis ng banyo. Kung bakit niya binili yung expensive na coffee beans. Kung bakit ako palaging late. Pero may mga araw din na nagugulat ako kung paano kami naging ganito ka-natural. Parang walang adjustment period. Parang matagal na kaming ganito. Alex, sabi ni Kai habang naka-cuddle kami sa couch, nanonood ng some random rom-com. Salamat. Sa paghihintay. Sa hindi pagiging pushy. Sa pagbigay sa akin ng space para malaman kung sino ako. Salamat din, sagot ko. Sa pagbabalik. Sa pag-try. Sa pag-choose sa atin. Tumawa siya. Ang cheesy mo. Learn from the best. Remember nung ginawan mo ako ng heart sa foam art? Ginawa ko yun. Oo, nung second week ko na bumibili sa'yo. Ngumiti siya. Hindi ko matandaan. Siguro kaya ko nagawa yun. Kasi matagal na talaga kitang gusto. Talaga? Kasi ikaw yung unang customer na hindi nag-phone habang nag-o-order. Nakatingin ka sa akin talaga. Like you actually see me. Of course I see you. Gwapo mo kaya. Hindi yun yung ibig kong sabihin. Alam ko, sabi ko. But you're gwapo pa rin. At sa gabing yun, habang nakapatong ang ulo niya sa dibdib ko, naisip ko lang, minsan, yung mga bagay na hindi mo hinanap, yun pa yung mga bagay na magbabago sa buong buhay mo. Si Kai, hindi ko siya hinanap. Hindi ko naman naisip na magkakaroon ako ng boyfriend. Hindi ko naman in-expect na magiging part ng identity ko yung pagiging proud na may kasama akong lalaki. Pero nangyari, at mas masaya ako ngayon kaysa sa mga panahong akala ko alam ko na kung ano yung gusto ko. Kuya Will, siguro yung lesson dito ay huwag tayong matakot, subukan yung mga bagay na hindi natin inaasahan. Hindi dahil dapat nating piliin yung lahat ng dumating sa buhay natin. Pero dahil minsan, yung mga pinakamahalagang bagay sa buhay natin, yun pa yung mga hindi natin naplano. Alex, Kai, salamat sa paalala na minsan, hindi kailangan ng grand gestures o perfect timing para magsimula ang isang tunay na koneksyon. Minsan,
Isang tasa lang ng kape ang kailangan, isang nangiti, isang taong magpaparamdam sa atin na sa gitna ng mga tanong natin sa sarili, may taong handang makinig, umintindi at manatili. Ang relasyon ninyo ay hindi nagsimula sa certainty. Nagsimula ito sa curiosity, sa mga maliit na moments na hindi agad natin binibigyan ng meaning, hanggang sa hindi na natin maikaila na may halaga pala ito. At hindi rin ito naging madali. May takot, may pag-aalinlangan, at may distansya. Pero mas nanaig ang willingness, yung kagustuhang subukan, kilalanin ang sarili, at i-honor ang damdamin kahit hindi pa ito klaro. At para sa ating mga tagapakinig, kumusta kayo? Minsan ba, may isang Kai din kayong biglang dumating sa buhay ninyo? O baka kayo mismo si Kai, takot, pero handang magtapat kapag handa na ang puso? Mga ka-M2M, hindi lahat ng hindi sigurado ay mali, at hindi rin lahat ng sigurado ay tama. Kaya kung may isang tao kayong iniisip ngayon habang nakikinig kayo nito, yung taong nagpapakaba, nagpapangiti, o nagpapabago sa daily routine nyo, baka panahon na para tanungin ang sarili, bakit nga ba ako kinikilig sa kanya? At kung sakaling maligaw kayo, tandaan, hindi lahat ng hindi planado ay ikakasama. Minsan, yun pa ang tutulong para mas makilala ninyo kung sino kayo at kung ano ang tunay ninyong kailangan. Kung na-enjoy ninyo yung kwento ngayon, huwag kalimutang i-like, mag-comment, at i-share ang episode na to. At syempre, mag-subscribe na rin sa channel para sa iba pang mga kwento ng pagkakahanap ng sarili, pag-ibig, at mga happy endings dito lang sa M2M Desires. At kung may sarili rin kayong kwento ng unexpected love, identity, o second chances, i-share nyo na yan. Baka kayo na ang susunod naming ikwento. Ako po si Kuya Will, at dito sa M2M Desires, palagi naming pinapakinggan ang mga pusong may tinig kahit pabulong lang. Hanggang sa muli, mga ka-M2M. Sometimes the best things in life are the ones we never saw coming. Pero minsan, yun din ang mga bagay na pinakadapat nating ipaglaban.